Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ng Martes ay matatagpuan sa Mateo Kapitulo 25, talatang 46. Yan. Matthew chapter 25, verses 46. Ito ang sinasabi. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Dasapwat, ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na iyong ibinigay sa amin upang kami, O Diyos, ay patuloy na marap sa hamon ng buhay sa mundong aming ginagalawan. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, O Diyos, dalangin kong ingatan mo kami sa araw na ito sa lahat ng aming mga gagawin. Madulas ang kalsada dahil umuulan, patuloy ang ulan, Panginoon. Dalangin ko na ingatan mo ang iyong mga anak, lalong-lalo na nasa mga malapit sa ilog, sa mga kabundukan. Dahil ang baha at ang landslide ay nagbabanta, Panginoon. Lord, proteksyonan mo ang iyong mga anak na naroon, na katira, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga malapit sa karagatan. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng proteksyon. Amin na inalalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, upang sila ay magkaroon ng kagalingan. Partikular na po si Mercita Ragmat, na ngayon ay naroon sa hospital dahil sa karamdaman, Panginoon. Abutin mo po ang katawan ni Mercedita Ragmat upang manumbalik ang kanyang lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Tulungan mo siya, O Diyos, na maggumaling upang kanyang mapaglingkuran ang kanyang mga anak, mga apo, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa mga hindi ko nababanggit na mga pangalan, patuloy mo po silang abutin at pagalingin sa mga karamdaman na kanilang tinataglay. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan, katulad ng mga drivers, galinis ng kalsada, mga traffic enforcer. Dahil maulan, Panginoon, ingatan niyo po sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga karamdaman. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng proteksyon sa lahat ng oras sa kanilang buhay. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapulisan, mga kasundaluhan ng aming bansa.
na sila'y nagbabantay 24/7 sa aming bansa upang kami o Diyos ay makatulog ng mahimbing at walang anumang mga balakid sa aming kapaligiran. Ingatan mo sila o Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan. Bigyan mo sila ng proteksyon sa araw-araw. Panginoong Hesus, magsisimula na po ang mga klase sa eskwelahan. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na maghari, lalong-lalo na sa mga estudyante, Panginoon, na magsisipasok na. Ingatan mo sila, O Diyos, dahil sa panahon na pumuulan, mayroon baha sa kapaligiran. Kaya Lord, dalangin ko ng iyong pag-iingat sa kanila ay ipagkakaloob mo. Pagpalain mo ang mga estudyante, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga namumuno sa mga paaralan. Katulad ng iyong paaralan ng Philippine Christian University na magsisimula na po ang klase, Panginoon. Ingatan mo po ang aming mga administrador sa pangunguna ng aming presidente, si Dr. Jonathan Gawan. Ingatan mo siya, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay kasama ng kanyang pamilya. Gayon rin po ang mga administrador, lalong-lalo na ang principal ng senior high, Panginoon, na si Ma'am Otencio. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mag-iingat sa kanila upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng iyong paaralan. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid namin o kaibigan namin, mga magsasaka, na sila iingatan mo sa kanyang pagsaka. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga baha, Panginoon, dahil ang mga pananim nila, Panginoon, ay naroon na, sumisibol na, O Diyos, nabubuhay na, naway ang baha ay hindi makakaapekto sa kanilang mga pananim. Gayun po ang mga mangingisda. Dalangin ko, O Diyos, na ingatan mo sila sa laot ng karagatan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Gayun po, Panginoon, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Tulungan mo sila, O Diyos, at ilayo mo sila sa kapahamakan. Maging ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho, ingatan mo din sila. Magkalooban mo sila ng magandang trabaho, O Diyos, upang magkaroon sila ng hanap buhay. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Heaven o hell? Saan ka pupunta, kaibigan? Mamili ka na lang doon sa dalawa. Mga kaibigan, alam po natin na mayroon lamang dalawang pagpipilian kung saan tayo pupunta pagkatapos ng kamatayang pisikal. Langit o impyerno. Heaven or hell. Napakalinaw din ng itinuturo ng Biblia na maaari mong matiyak ang iyong pupuntahan kung sakaling bawian ka ng buhay. Una, mga kaibigan, mayroong problema. Lahat tayo ay nagkasala. Ayon sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Nakagawa tayong lahat ng mga mali, masama o immoral na mga bagay. Ayon sa mga ngaral 7:20, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Ang kasalanan natin ay naghihiwalay sa atin sa Diyos.
At kung hindi ito masusolusyonan, mga kaibigan, ang ating kasalanan ay magdadala sa atin sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit, ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, tandaan natin mga kaibigan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang walang hanggang pagkahiwalay na ito ay sa impyerno, na inilarawan sa Biblia na apoy na hindi namamatay. At tingnan natin sa pahayag 20, talatang 14 hanggang 15. Ito ang sinasabi. At ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay saan itatapon? Itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa larawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Ngayon, ang solusyon, mga kaibigan, naging tao ang Diyos sa persona ni Hesukristo. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Magkapantay ba pag sinabi na iyong isa ay mas lalong dakila? Nabuhay siya na isang banal at walang kahit isang kasalanan. Si Hesukristo ay nasa langit na ngayon, mga kaibigan, sa kanan ng Diyos, at ipinasakop sa Kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Nalalaman natin na naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya ay walang kasalanan at kusang loob na inihandog ang kanyang buhay bilang ating kahalili. Tingnan natin sa 1 Korinto 15, talatang 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, alam ninyo kung ano ang ipinag-utubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos tayo, mga kaibigan, hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng kordero na walang dungis at kapintasan. Binayaran ng kanyang kamatayan ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Kailanman hindi nagkasala si Kristo, mga kaibigan. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa
pamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, ay inialok ng Diyos ang kaligtasan at kapatawaran bilang isang walang bayad na kaloob. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, na kailangan nating tanggapin sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Efeso 2, talatang 8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmamalaki ang sinuman. Mananampalataya ka lang, kaibigan, no? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus Kristo at maliligtas ka. Ayon sa Gawa, Kapitulo 16, talatang 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. O, di ba? Napakaganda. Maliligtas ka at ang iyong pamilya. Magtiwala ka kay Hesus, kaibigan. Si Hesus lamang bilang iyong tagapagligtas. At magtiwala ka sa kanyang handog lamang bilang kabayaran para sa iyong mga kasalanan. At kung gagawin mo ito, pinangakuan kanya ng buhay na walang hanggan sa langit, ayon sa salita ng Diyos. Saan ka pupunta, kaibigan, kung sakaling ikaw ay mamatay? Saan ka pupunta kung sakaling ikaw ay mamatay? Nasa iyo ito, kaibigan. Nasa iyo ito. Inaalok ng Diyos ang pagpipilian natin. Iniimbitahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya. Ito ay sarili mong pagpapasya. Kung nararamdaman mo na inilalapit ka ng Diyos, kaibigan, sa pananampalataya kay Kristo, walang taong makakalapit ayon sa Juan 6:44. Walang taong makakalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin ay ang sa kanya ay magdala sa akin. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. Lumapit ka sa tagapagligtas. Kung hinahawi ng Diyos ang tabing at inaalis ang iyong kabulagang espiritual, kaibigan, hindi sila sumasampalataya o hindi kayo sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tumingin ka sa tagapagligtas, kaibigan. Kung naranasan mo ang ningas ng buhay na wala sa iyo noon, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, mabuhay ka sa pamagitan ng tagapagligtas. Saan ka pupunta, kaibigan?
kung sakaling ikaw ay mamamatay? Langit o impyerno? Sa pamagitan ni Hesukristo, mga kaibigan, maiiwasan natin ang impyerno. Tanggapin mo si Hesukristo na iyong tagapagligtas at langit ang iyong magiging huling hantungan. Kung hindi ka magsisisi at tatanggap kay Hesukristo, mga kaibigan, walang ibang pupuntahan kundi ang apoy na hindi namamatay sa impyerno. Ayon sa Juan 14, talatang 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko." Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, kaibigan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No, kung naunawaan natin ngayon ang dalawang posibilidad, mga kaibigan, kung saan ka pupunta, kung sakaling bawian ka ng buhay, at nais mo magtiwala kay Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, tiyakin mo na iyong naunawaan at pinaniniwalaan ang mga nakasulat. At bilang tanda ng iyong pananampalataya, mga kaibigan, sabihin mo sa Diyos ang sumusunod: "O Diyos, nalalaman ko na ako ay isang makasalanan. At alam ko na dahil sa aking mga kasalanan, nararapat lamang na ako ay mahiwalay ng walang hanggan sa iyo. Ngunit, kahit hindi ako karapat-dapat, salamat sa iyong pag-ibig sa akin at sa pagbibigay mo ng iyong anak bilang handog para sa aking mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli." Naniniwala ako na namatay si Jesus para sa akin at sa iyo, kaibigan, mga makasalanan, at nagtitiwala ako sa Kanya lamang upang ako ay maligtas. Mula sa oras na ito, kaibigan, tulungan mo ako na mabuhay para sa iyo sa halip na mabuhay sa kasalanan at para sa aking sarili. Tulungan mo ako na ipamuhay ang aking natitirang buhay sa pasasalamat dahil sa pagbibigay mo sa akin ng iyong kahangahangang kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa akin. Manalangin tayo. Muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan kung saan kami tutungo sa hill o sa langit o heaven or hill. Lord, wala pong taong gustong pumunta sa impyerno. Gusto namin ay nasa langit kami kapag kami ay sakaling bawian ang buhay dito sa lupa. Pero Lord, habang kami nabubuhay, tulungan mo kaming makasunod sa mga kalooban mo. Tanggapin ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas at magsisi sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay makarating sa buhay na walang hanggan na inihanda mo para sa iyong mga anak. Panginoon, sa umagang ito, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon, patnubayan mo sila, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Anuman ang kanilang ginagawa, anuman ang kanilang hinahawakan, ingatan mo sila kasama ng kanilang buong sambahayan. Dahil ikaw ang aming Diyos
na tagapagligtas, protector sa aming mga buhay. Dahil ikaw, O Diyos, ang hulma sa amin. Ikaw ang buhay. Dahil ikaw, O Diyos, ang hulma sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Kaya Lord, dalangin ko, ang pag-iingat mo sa iyong mga anak ay iyong ipagkakaloob. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang iyong pagtitiwala sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen at amen.